So yun mga kahilaw, no? Panoorin nyo itong balita ng tungkol dun sa bagong isinabatas ng LTO na yung mga owner ng second hand na sasakyan man o motor magkakaroon ng penalty once na mahuli sila o ma-checkpoint sila, tapos makita dun sa papel nila na hindi po nakapangalan sa kanila yung unit na gamit nila, magkakaroon po ng problema. So magkakaroon ng penalty yung first owner kung pinagbilhan nung nakabili ng ng unit at yung yung nakabili ng unit. So 20,000 each yun. Tumataginting na 20 million bawat isa. So 40,000 ang penalty. Diba? Napakalaki, di ba? So ito, pakinggan nyo yung balita na to. Ang mga nagbenta at bumili ng segunda manong sasakyan. Ang mga hindi susunod, pagmumultahin ng 40,000 pesos. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. May second-hand ba kayong sasakyan o motor? Nakapangalan ba ito sa inyo o sa una pang may-ari? At alam nyo bang obligado kayong i-report sa Land Transportation Office kung nagbenta o bumili kayo ng second-hand na motor o sasakyan? Yan ang sinasabi ng administrative order ng LTO na inisyu noong August 30. Nakadetalye rito ang mga tungkulin ng seller at buyer ng sasakyan. Ang nagbenta, required mag-submit ng official receipt at certificate of registration o ORCR at deed of sale ng sasakyan. Dapat ding magpakita ng ID ng seller at buyer. May 5 araw ang seller para kumpletuhin ang requirements pagkatapos ng bentahan, habang ang buyer meron namang 20 working days para maipalipat sa kanyang pangalan ang sasakyan. Tig 20,000 pesos ang multa kung hindi yan magawa ng seller at ng buyer. Noong September 16 pa ito sinimulang ipatupad ng LTO. Retroactive din yan. Ibig sabihin, sakop nito ang mga nagbenta at bumili ng second-hand na sasakyan bago pa man inilabas ang utos. Sabi ng LTO, alinsunod ito sa Motorcycle Crime Prevention Act. Under our law, in case of accident po, ang liable po dyan is the registered owner. Malaking abala na po yan para po sa mga nagbenta ng sasakyan. Pero marami ang ngayon lang ito nalaman. O, di ba? So sakit sa ulo yan, sakit sa ulo ng mga nakabili ng unit na sila ay naging second owner na. So yun lang, mas the best siguro dyan i-transfer mo na sa pangalan mo yung unit na nabili mo, kahilaw. Kasi pag once na na-checkpoint ka, siyempre ikaw din naman ang dyan. Wala na rin naman tayong magagawa dyan kasi ay sa batas na ng LTO yan eh. So much better na i-transfer mo na lang yung change ownership mo na lang yun. So yun lang. So siyempre yung mga nagbabalak na magbenta ng kanilang unit, siyempre aatras na rin yun. Ang laking abala, tsaka ang laking gastos na. So shoutout sa mga taga-LTO, no? Yayaman talaga ngayon yato sa sobrang dami ng mga owner ng mga second hand unit. Meron pa nga dyan, may mga third owner na nga eh. Riders, kapwa riders natin dyan. So mas maaga, mas maganda na i-transfer nyo na po yung ownership ng ang inyong mga motor. Ganun na rin siyempre sa mga may sasakyan dyan na second hand na nakakuha. Mas maganda na i-transfer nyo na ito para walang problema. Sige kayo, 20,000 yan. 20,000 din sa first owner. Yun lang, no? God bless na lang. God bless LTO. Shout out.